Hindi lang isa kundi 3 beses nasagasaan ng isang babaeng senior citizen sa Quezon City. Sa Iloilo naman, isang bata ang nabundol ng van. Yan ang mga nahulikam na disgrasya sa report ni Rafi Tima. Gabi ng May 17 sa kalsadang ito sa Barangay Silangan, Quezon City, makikitang tumatawid ang babaeng naka-white t-shirt. Nang masapul siya ng isang lumikong itim na SUV. Sa iba pang anggulo, makikitang tumigil ang itim na SUV. Bumaba ang driver, tiningnan ng bahagi ng sasakyang tumama sa babae at kalaunay umalis. Ang biktima na iwang nakahandusay sa kalsada. Pero makalipas ang ilang segundo, isang puting SUV ang lumiko at nagulungan ang paa ng biktima. Isa pang kotse ang lumiko at nagulungan din ang biktima. Pero di tulad ng dalawang SUV, tumigil ang kotseng huling nakasagasa. According sir sa investigador natin, sabi daw ng barangay, malamang hindi talaga niya nakita kasi nga madilim daw po. Opo. As per backtracking din sa CCTV, parang kung titingnan daw po yung naglalakad, talagang hindi niya napansin. Bukod sa madilim, wala ring tawiran sa lugar. Ire-recommend natin sa barangay kung po pwede sana malagyan po ng mga street lights para maliwanag. Makikita po natin yung mga tao doon na tumatawid. Nakaburol na ang 61 taong gulang na biktima. Desidido ang anak niya na panagutin ang mga may sala. Hawak na ng Quezon City Police ang driver ng kotse, habang ang mga driver ng dalawang SUV hinahanap pa. Sa mga driver ng SUV na to na nakasagasa, kung maaari lamang ay sumuko na sila or lumapit na sila sa pinakamalapit na police stations. Sa Zaraga, Iloilo, nakunan din sa CCTV ang pagtawid ng batang 10 taong gulang sa National Highway hanggang mabundol siya ng van. Tumila po ng bata ng ilang metro. Tapos ang bako na rin, di anay magtabok. Kay may van, tapos may nagpaypay siya, way ko kabalo kung sinoto. Tapos pagdalaga niya, ito nabungguan sa. Nagpapagaling na sa ospital ang bata na nagtamo ng sugat sa ulo at bali sa kanyang binti. Nakipag-areglo naman daw sa pamilya ng biktima ang nakabagang driver ayon sa pulisya. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng motovlogger na nag-viral dahil sa road rage sa Zambales kamakailan. Hinatulang guilty si Yana sa reckless driving at paggamit ng motorsiklo na walang side mirrors. Pinagbumulta siya ng kabuoang 7,000 piso. Sinuspinde at pinakukumpiska rin ang plaka ng motorsiklong nakarehistro sa kanyang pangalan. Nakalarma naman ng motorsiklong gamit ni Yana sa in-upload na viral video kung saan nakaalitan niya ang isang pickup driver. Pinuna rin ng LTO ang di raw pagsupot ni Yana sa investigasyon at hindi pagsuko ng motorsiklo kahit inutusan. Sa bagong pahayag ni Yana, sinabi niyang tanggap niya ang desisyon kahit anya kulang ang ebidensya para madiin siya. Nagpa siya raw siyang hindi na i-contest ang desisyon. Hindi raw dahil sang-ayon siya sa proseso, kundi para makamove on na raw na may integridad. Sa halip na sa bahay sa isang hotel sa Antipolo, Rizal, idiniretso ng isang tricycle driver ang pasahero niyang menor de edad. Pauwi na ang 16 anyos na biktima galing sa part-time job bilang waitress nang biglang mag-U-turn ang sinakyan niyang tricycle. Nakiusap pa raw ang biktima na ibaba na siya pero mas humarurot pa ang tsuper. Pagdating sa hotel, hinawak-hawakan at inakbayan pa ng sospek ang dalagita. Ayon sa barangay, nagpakilala raw ang sospek na nobyo ng biktima pero itinanggi ito ng babae. Dahil dito, di raw tinanggap ng kahera ang bayad ng sospek at nagbandang tatawag ng barangay. Doon na umalis ang sospek at iniwan sa hotel ang biktimang nakahingi pa ng tulong sa family group chat nila. Nakipag-ugnayan ng pamilya ng biktima sa pamunuan ng TODA o Tricycle Association at mga otoridad para matukoy ang sospek. Proklamasyon ng bagong henerasyon o BH Party List na nanalo nitong eleksyon 2025, nakabinbin pa ayon sa COMELEC. Yan ay kahit ibinasura ng COMELEC First Division ang reklamo sa kanilang abuse of state resources dahil sa teknikalidad. Hindi pa po kami nag-order kaagad yung division ng proclamation sapagkat aabangan natin kung anong gagawing remedyo nung mismong petitioner, ganong na-dismiss po yung kaso. Dahil din sa teknikalidad, kaya dismissed ang pagpapadisqualify kay ngayon Senator-elect Erwin Tulfo. Ayon kay Tulfo, patunay raw itong walang batayan ang mga kaso laban sa kanya na nag-ugat sa conviction niya sa 4 counts of libel at pagkwestiyon sa US citizenship umano niya.
Senator Bato de la Rosa, sinabing ilang pulis daw ang pinipilit ng ICC na tumestigo laban sa kanya kaugnay sa EJK noong Duterte administration. Ayon kay de la Rosa, nakatanggap siya ng sumbong sa ilang aktibo at retired na pulis na may mga taga-ICC raw na pumunta sa mga hotel sa Pasay, Ortigas at Quezon City. Magpapatawag daw ng Senate hearing si de la Rosa para imbestigahan ang anyay sa buwatan ng PNP at ICC. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag kaugnay rito ang PNP at si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Arnel Ignacio na sinibak bilang OWA Administrator, iginiit na dumaan sa tamang proseso ang pagbili ng lupa para sa itatayong halfway house ng OWA sa halagang 1.4 billion pesos. Aniya, Land Bank ang nagtakda ng halaga ng lupa at ito rin ang sinunod ng OWA sa pagbabayad. Walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang kaya ho ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. Wala po akong kinita dito. Sa ngayon, wala pang tiyak na sagot si Ignacio kung ano ang susunod nilang magiging hakbang. Pero umaasa siya na magagamit pa rin ang pasilidad ng mga itinakdang benepisyaryo nito. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang araw matapos pagbitiwin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang gabinete, inanunsyo ng Malacanang na mananatili ang Executive Secretary at Economic Team ng Pangulo, habang ang iba narigo doon. May report si Ivan Mayrina. Just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. Mananatiling Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos si retired Chief Justice Lucas Bersamin. Gaya niya, hindi tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ng kanyang economic team. Sina Secretary Arsenio Balisacan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, Finance Secretary Ralph Recto, Trade and Industry Secretary Cristina Roque, Budget Secretary Amena Pangandaman at Special Advisor on Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. Suportada rin daw ng ilang grupo ng mga negosyante ng economic team ng Pangulo. We believe that what they're doing and what they are planning to do is on the right track in improving our economy. Nabalasa naman ang ibang posisyon. Sa DFA, papalit si Senior Undersecretary Teresita Lazaro kay Secretary Enrique Manalo, nababalik bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations. Kapalit ng paretiro ng si Ambassador Antonio Manuel Lagdameo. Si Energy Secretary Rafael Lotilla. Papalitan naman si DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga. Hindi naman daw nasangkot sa issue ng katiwalian si Loizaga, pero Mas ma-limit siya sa labas ng bansa. The evaluation showed that it was time to have her rest muna. So nag-underperform na po? Underperform siguro ang tawag dyan. magiging OIC ng DOE si Undersecretary Sharon Garin. Ililipat naman sa Pasig River Rehabilitation Project si Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acosar at papalitan ng dating Undersecretary na si Jose Ramon Aliling. Kahit wala rin daw issue ng katiwalian si Acosar, nag-under-deliver umano siya sa pangakong 1 milyong pabahay kada taon. Hanggang ngayong araw, 52 courtesy resignations na ang hawak ng tanggapan ng Pangulo. Patuloy daw itong sinusuri at sa mga susunod na araw, i-anunsyo kung sino mga mananatili, sino mga ililipat at kung sino ang mga masisibak. Ang tiyak, ang nais ng Pangulo ay mas mabilis na aksyon simula ngayon. Pagtatama sa aming ulat kahapon, hindi nagbitiw sa pwesto ang chairperson ng Civil Service Commission o CSC na si Attorney Marilyn Yap. Anya, hindi siya cabinet member o nasa ilalim ng ehekutibo. Ang CSC ay isang independent constitutional body. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gabby Garcia emosyonal sa kanyang contract renewal sa Kapuso Network. GMA was one of the few ones who embraced me, who welcomed me, who accepted me, and who saw something in me. GMA is my home. GMA is my second family. Pinasalamatan ni Gabby ang kanyang parents at boyfriend na si Khalil Ramos
Extra special din ang contract signing sa pagbati ng mga kaibigan at ni GMA Chairman of the Board, Attorney Felipe L. Gozon. Ikinagagalak natin ang patuloy na pagtitiwala at loyalty ni Gabby sa GMA Network bilang isang homegrown kapuso artist. Mula sa kanyang memorable roles sa iba't ibang teleserye hanggang sa pagiging isa sa pinaka-in-demand na host ngayon, patuloy nating nakikita ang growth niya sa industriya. Nanguna sa pagpirma sina GMA President and CEO Gilberto Arduavi Jr., EVP and CFO Felipe S. Yalong, GMA SVP Attorney Annette Coson Valdez, at First Vice President for Sparkle GMA Artist Center Joy Marcelo. Nakakatuwa what she's achieved now, and we're very optimistic that there's a lot more in store for her in the future. One of our beloved homegrown talents, and I'm very happy that she's continuing to trust GMA with her career. She's actually more than just an artist to us. She's a family. Rian Ramos sinabing malaking hamon daw ang kanyang pagiging kontrabida sa Encantadia Chronicle Sangre. Gaganap si Rian bilang Keramitena, ang reyna ng Mineave at kakambal ng unang reyna ng Lireo na si Bathalumang Cassiopeia. Sumabak daw siya sa iba't ibang klase ng martial arts training dahil marami raw siyang fight scenes. Ipinasilip din ang bagong teaser ng Encantadia Chronicle Sangre na mapapanood na sa June 16. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ika-4 na sunod na taon, ginawaran ng gold medal ang The Atom Araulo Specials sa 2025 New York Festival's TV and Film Awards. Ngayong taon, para ito sa Documentary National Affairs category. Sa episode na Pogoland, tinalakay ng mas malalim at detalyado ang usapin tungkol sa kontrobersyal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. I have the honor of recording this message on behalf of the entire team and everyone else who made this documentary possible. Maraming salamat. Thank you very much to the New York Festivals. Story ng nanay ko. Nakakuha naman ng silver medal ang multi-awarded film na Firefly sa kategoryang feature films. Ang Firefly ang itinanghal na Best Picture sa Metro Manila Film Festival at Manila International Film Festival. This is the first time that our team has been recognized in the film category of the New York Festivals, so this means a lot to us. Tinanggap naman ng kapuso mo Jessica Soho ang bronze medal para sa Documentary Environment and Ecology category. Sa segment na Minahan sa Homonhon Island, tinalakay ang naging epekto sa kalikasan at tao ng malawakang pagmimina sa isla sa Eastern Samar. Thank you for giving us the bronze this year and for giving us a chance to tell the story of Homonhon Island and for giving a voice to the people there and their struggles. Mabuhay New York Festivals! Ginawaran naman ng finalist certificate ang flagship newscast ng GMA Integrated News na 24 oras para sa special coverage ng Super Typhoon Karina at Habagat noong nakarang Hulyo. Gayun din ang Los Sabongeros sa Documentary Investigative Journalism category. Ang GMA Network ang Philippine network na may pinakamaraming nomination at awards sa New York Festival taon-taon. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.